Talakayin sa hapong ito ay tungkol po sa diabetes and obesity. Okay. So, bakit po ba natin pinagsabay itong dalawang topic na to, no? Kasi itong dalawang topic na to, closely linked yan sa isa't isa. Because ang obesity is one of the primary risk factor sa pagkakaroon ng diabetes. So, lalo na sa type 2 diabetes. Napansin nyo nagkaka-diabetes ang mga pasyente kapag sila ay tumaba na. But sa type 1 hindi gaano kasi ang mga type 1, papayat sila. Sila yung mga naka-insulin. At mahirap maibaba ang sugar kapag obese ang pasyente. Pareho yung may significant impact sa health, of course. And importante malaman natin ang kanyang pathophysiology, prevention, and management, no? And this is a wake-up call. So, nananawagan ako sa lahat ng mga may diabetes at yung mga gusto magpapayat, no? Yung mga gusto magpapayat, either for aesthetic or for medical reason, may bago kasi tayong protocol sa may diabetes at pag weight loss, no? Kasi nga siyempre, yung pananamit kapag ikaw ay mataba, puro hindi kasya, no? And aside from that, yun nga mauuna kayong very high risk kayo for diabetes pagka kayo ay obese, no? So, yung mga pasyente na gustong maibaba ang kanilang sugar at yung mga pasyente gustong pumayat, may bago tayong protocol sa clinic. Yung sugar nyo maibababa natin ng mabilis, no? As in, pagka-inject nyo makikita ninyo, few days lang, bababa siya, no? But there is a protocol. But what I mean is, very effective and mabilis itong protocol na to. Bakit ko kayo ina-alert? Kasi do not waste your time, no? Palista kayo agad ng check-up. Medyo kasi limited stock pa lang yung availability ng ating ginagamit para sa protocol, no? So, kaya kung mauna kayo, nabigyan na kayo ng treatment. Ang hinahabol kasi natin, itong mga may diabetes, lalo na yung mga mapuputulan na ng paa, yung mga may gangrene, no? So, hindi yan gumagaling kahit gamutin mo ng antibiotic kasi nga hindi na makapasok o yung sugar hindi maibaba. At marami pa diabetic patient ang ginawa na lahat, ininom ng lahat, hindi pa rin maibaba ang sugar. At minsan nga naka-insulin na, hindi pa, no? At yung mga malapit, yung mga tumataas na ang creatinine, no? Kumbaga nasa diabetes ang susi, para hindi mangyari sa inyo yung mga komplikasyon. Huwag nyo lang hintayin na mangyari pa sa inyong mga komplikasyon tulad ng napuputulan ng paa, nadadialysis, yung naha-heart attack, yung mga nabubulag, no? Hanggat hindi nyo naibababa successfully ang sugar ninyo to its normal limit, patuloy ang progression ng mga komplikasyon. Kaya nga ang pumapatay sa may diabetes, yung mga komplikasyon, hindi yung diabetes per se. At yung mga gusto naman din pumayat, papayat talaga kayo kahit hindi kayo magbawas ng kain, no? But of course, mas maganda kung mag-exercise pa rin kayo, but it is not a necessity. Sabihin na natin papayat kayo ng 5 pounds, no? A month, no? But ayun tuloy-tuloy yun hanggang sa ma-attain ninyo yung gusto ninyong timbang. So, diabetic and gusto mag-weight loss, pumunta kayo agad sa clinic at may bago tayong protocol na napakabisa at effective mabilis. At ang insulin resistance isa ito sa reason, no? Kung bakit nagkakaroon ng type 2 diabetes. Sa obese patient kasi, merong excess adipose tissue, or adipose tissue or fat cells. Marami yun, kaya siyempre sa taong mataba, nagre-release yan ng fatty acid and
pro-inflammatory cytokines. Yan hong dalawang yan. Na yan ho ang reason kung bakit nagiging less responsive ho sa insulin ang cells natin. So, hindi ho makapasok ang sugar galing sa bloodstream. And siyempre alam naman natin ang insulin is a hormone na tumutulong hong maabsorb ang asukal galing sa dugo. But pagka naging resistant ho siya, ay yung sugar ho, siyempre ho tataas, no? Leading to diabetes. So aside from insulin resistance, yung visceral fat, no? Ano ba ibig sabihin nun? Yung mga fats so around the abdominal organs. Sabi ko nga ho sa inyo, yung bilbil nyo, no? It is known as visceral fat and dangerous ho siya kumpara sa fats sa ibang part ng katawan. Kasi ho siya ay metabolically active. Hindi ho siya basta yung fats na andyan lang, no? Active ho siya at ito ho ay nakakasekret ng hormone and inflammatory molecules na nagko-contribute na naman ho sa insulin resistance, making it a central player, sipin nyo central player sa development ng type 2 diabetes, no? At inflammation, siyempre ho pagka obese kayo, nakakapromote ito ng state of chronic low-grade inflammation. Akala nyo wala, pero may inflammation hong nangyayari na which further exacerbates insulin resistance. At itong inflammatory state na to is due to the release of adipokines, hormone from fat cells, and cytokines, which impair insulin signaling. Also fatty acid. So yan hong tatlong yan ang reason kung bakit ho less effective na ho sa insulin ang cells natin. Di na ho tumatalab. Kumbaga yung susi mo, insulin, pambubukas mo ho ng pinto, which is the cells, hindi na ho siya effective. Kaya naiipon ho yung sugar, ang doon ho lahat sa blood, wala ho sa cells. And another is, di ho ba ang diabetes is an important risk factor for metabolic syndrome. So sabi ho natin, marami hong pasyente ang nasa metabolic syndrome stage but hindi ho nila alam. So, di ho bang criteria is obese, so mataba ka, high blood ka, may diabetes ka, and mataas so ang cholesterol and triglyceride mo. Plus, yung abdominal fat which is 40 and above sa male and 35 inches and above sa female, no? So, kung kayo ho ay isa sa ganyan, metabolic syndrome na ho kayo. Hindi lang na-declare yan ng doktor ninyo. Kasi pa isa-isang sakit lang ho ang nakikita niya. Halimbawa, nasa endocrinologist kayo para sa diabetes ninyo, di ho ba? Nasa internal medicine naman ho kayo sa mga iba pa nyong sakit. So, ibig sabihin, kasama na naman ho ang obesity and diabetes dyan, no? At sa mga komplikasyon ho ng diabetes, nangyayari ho ito pagka left untreated or tinitreat naman ho, kaya lang yung treatment is not enough or is not potent enough para ho bumaba ang sugar. Minsan ho may mga pasyente ngang halos hindi na ho kumakain ng rice, pero ho ang taas pa rin ho ng sugar. So kaya pumunta ho kayo sa clinic, no, ASAP. Dahil very effective ho yung ating protocol, new protocol, and also as in almost instant ho, no? Pagkalagay namin sa inyo nung makikita nyo ang sugar ninyo at ang weight loss ninyo kahit ho walang effort, no? And ayan, sa puso ho, isa ho ng risk ng heart problem, myocardial infarct at yung mga high cholesterol, nai-increase ho yung inflammation and damage sa blood vessel. And ang diabetes ho, di ba, sinisira niya yung ating ugat through chronic high blood level at sa puso, sa kidney, yung mga nadadialysis o diabetic nephropathy, and it can damage the kidney over time, leading to kidney failure and severe cases. Neuropathy, so di ba sa mga nerves, yun nga sinasabi natin doon sa mga napuputulan ng paa na nasisira na ho yung mga nerves. Di ba ang nerves ay yun ang para sa sensation, pakiramdam, no? So pag namatay na ho yung mga nerves dyan sa lower leg and sa foot or sa feet, di na ho yan makakaramdam. But hindi lang ho
nerves, pati ho arteries and vein nasisira because of the diabetes. Ang diabetes ho nakakasira ng ugat, both nerves and blood vessel. Kaya ho, kahit na ho minsan naka-insulin, hindi na rin ho nakakarating doon sa paa ang antibiotic, no? Kaya ho nangingitim, later on i-a-advise na kayong putulan, no, o operahan. Sa mata ho, vision loss, diabetic retinopathy caused by mataas na sugar, damaging the blood vessel in the eyes. Major cause ng blindness ho yan in people with diabetes. So, yung mga ayaw ho mabulag due to sugar, punta ho kayo sa amin. Palista na po kayo, no? And increase ho ang cancer risk ng mga obese and diabetic. Lalo na ho sa infection tulad ng pneumonia, no, at iba pa hong infection tulad ng TB, no? Why? Kasi ho may pagkain yung mikrobyo, yung bacteria doon sa blood ninyo. They feed on your sugar. Kaya ho mabilis ho kayong mahawa, plus matagal hong tanggalin kasi may food ho sila. They feed on your sugar, on your blood, no? So in short, obesity, sabi nga natin risk factor ho yan sa pagkakaroon ng diabetes. So mahihirapan ho kayong ibaba ang sugar ninyo kasi ho pag andyan dyan yung abdominal fat ninyo, patuloy ho yan sa paggawa ng insulin resistance. Magre-release ho kasi yan ng fatty acids, cytokines and adipokines na nagkokos ng inflammation. Yun ho ang magkokos na hindi na ho talab ang insulin ninyo para buksan yung cells at makapasok yung asukal. Yan ho ang tinatawag na insulin resistance. That is why this is a wake-up call po since today. So magpalista na ho kayo ng check-up dahil meron ho tayong new protocol for diabetic patient and also yung gusto hong pumayat, no? Whether ano ho ang reason ninyo, whether aesthetic or sa diabetes nga po, no? And kung gusto niyo hong makakita ng pagbaba ng sugar at pagpayat na instant, so almost instant po. Sa mga obese, sabihin na natin mga 5 pounds in a month, no? Sa tatlong buwan ho ninyo, mga 15 pounds without an effort. Yun ho ang ano doon eh. But wala hong masama kung gusto ninyo mag-exercise. And sa diabetes naman din ho, ganun din po, no? Dramatically ho bababa ang sugar ninyo ng kahit na ho walang effort. But kung gusto nyo nga hong mag-effort, it's okay, no? Siyempre ho, mas ma-enhance. So, hindi ho lahat may ganitong protocol. So, sa amin nyo lamang ho yan makikita. At ayun po, medyo limited ho kasi yung ating stock for treatment. Kaya ho, mauna-una na kayong magpalista para mauna ho kayong mabigyan ng protocol na yan. Gustuhin ho man namin kung biglang nawalan ho ng stock, syempre ho, hindi nyo magagawa yung treatment, no? Pero kung gusto nyo hong i-prepaid na yung protocol para i-reserve na po sa inyo yung treatment, ay pwede ho. Hindi ho kayo mawawala ng stock, no? Gawin nyo na hong pang regalo sa itong Pasko ang ating sabon at ang ating hong kape. Huwag na ho kayong mag-isip ng kung ano-ano pa hong pang regalo. So, mamili na ho kayo ng ating IV anti-aging soap and IV whitening soap plus our coffee. Kasi ho pag dating ng Pasko, baka ho ma-out of stock tayo sa dami ho ng nag-aabang at sa dami ng bibili. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Welcome po muli sa usapang KKK. Ako si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dok, tanong ni 3020. Ask ko lang po, kung may dengue na at sipsipin na lang ang isang kutsaritang buto ng papaya at di na lang lunukin, madadagdagan din po ba ang platelets ng batang may dengue? Di ho assurance yun, no? So, pag may dengue ho, kailangan ho ang hydration. Kaya kadalasan ho, ina-IV fluid yan. And kailangan nyo hong mapatay ang virus, no? Virus ho ang dengue. So,
Meron na mga tawa-tawa na tablet and powder, I think. Makatutulong po yun, no? But regarding dengue nga ho pala, buti na paalala nyo, 100% po ang cure rate natin sa dengue. So dito ho kayo pumunta sa amin. Ibig sabihin ho, walang namamatay dito sa dengue sa amin. And outpatient lang po kayo. Hindi namin kayo kailangan confine. Injectable treatment po kayo, pero outpatient lang ho kayo, no? Hindi pa ho kami pumalya sa dengue. Dahil meron ho tayo mga blood cleansing which can address dengue virus. Di ho ba palagi kong sinasabi sa inyo na ang high dose vitamin C, laser, ozone, ultraviolet, nakakapatay ho yan not only bacteria but also virus, fungus, protozoans, and even parasite, no? So, pag nag-fever po ang pasyente, kailangan na pong i-address agad. Kasi nga ho, may outbreak ng dengue, it might be fever. Mas pangit ho kung fever na walang cause, walang ubo, walang sipon, kasi ho, it might be dengue. And lalo na ho, kung masakit ang katawan, most probably dengue ho yan, no? Lang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo'y magpalista kung kayo'y magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho bukas ang clinic, pati na rin Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169.